We are chosen generation. We are peculiar people. Sabi nga po ni Pedro, aklat po ni Pedro, na po. At dahil po tayo ay kakaibang mga tao ng Panginoon, kabila po ng mga crisis, hindi po nahihinto ang ating pagsamba sa Panginoon. Marahil magsasara po, pero sa puso po natin, hindi pwedeng isara ang ating pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Amen. Yan po ang kakaiba sa bawat isa sa atin. Kabila po ng mga crisis, kabila po ng mga pagsubok, mga trials na ating pinagdadaanan, still, hindi pwedeng magsara o walang pwedeng makapagsasara sa ating mga puso ang papuri at pagsamba sa Panginoon. Amen. Kaya ngayon pong umagang ito, naniniwala po tayo, kaya tayo naririto dahil nga po sa Diyos. Hindi po sa tao, kundi dahil sa Diyos. Alam natin, buhay ang Diyos na ating sinasamba, buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, buhay ang Diyos na kung saan nag-iingat sa bawat isa sa atin. Hindi lang nag-iingat, kundi Diyos na laging nagpapala sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya bago po ang mensaya ng Panginoon, tayo po ay manalangin ng saglit na po. Gabayan niyo po kami, aming Diyos, ngayon pong umagang ito. Patuloy na basbasan po ninyo at bendisyonan ang puso, ang bawat kaisipan, ang bawat buhay, upang sa ganon, Panginoon, ang mga salita ninyo'y titimo ito sa aming mga puso, Panginoon. Hindi lang titimo, kundi ito'y magkakaroon ng masaganang bunga sa aming mga puso, Panginoon. Hayaan po ninyo, Panginoon, sa umagang ito, kayong manguna, kayong maitaas, kayong maparangalan sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Naniniwala kami, Lord God, habang kami naririto sa mundong ito, hindi po kayo hihinto sa paggawa sa buhay namin. Hindi kayo hihinto sa pagkalinga sa buhay namin at pag-iingat sa buhay namin. Dahil nga po kayong aming Ama na nasa langit. Kayong nagbigay sa amin ng karapatang ito na tumawag sa iyo ng Ama-Ama namin, at kayo rin pong nagbigay sa amin ng karapatan na maging anak ninyo. At aming ginagrab ang opportunity ito upang ikaw ay aming papurihan, ikaw ay aming sambahin at pasalamatan sa buhay namin ito. Pagpalain po ninyo yung mensahe, nawa, Panginoon, patuloy na lumago ito, patuloy na maging pagpapala sa bawat makakarinig ngayon pong umagang ito, Panginoon. Kayo pong maitaas, ako pong maibaba, at tanging pangalan niyo lamang, Panginoong Yesus, ang siyang mayahayag, may papakilala sa umagang ito, maging sa aming mga buhay. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po sa iyong patnubay, aming banal na spirito. Amen. Amen. So alam ko po, tayo pong lahat, laging nananabik sa mensahe po ng Panginoon. Katulad nga po ng sabi ng ating Panginoong Jesucristo, nang siya'y nagmiministeryo dito sa lupa, sinabi niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi maging sa mga salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Na po, kundi sa mga salita ng Panginoon. Kaya nga po sa umagang ito, naniniwala po ako na lahat tayo, kabila po ng crisis, kabila po na sarado ang lahat ng bagay, maging ang mass gathering, hindi pa rin magla-lockdown sa ating puso ang papuri at pagsamba sa Panginoon. Laging bukas ang ating puso sa kanyang mga salita. Amen? Laging bukas ang ating kaisipan upang tanggapin ang mga salita po ng Panginoon na siyang magbibigay ng karagdagang pananampalataya sa bawat isa sa atin, lalo na po sa umagang ito. Ang sabi po ng awit 105 verse 24, ang sabi po ng awit 105 verse 24, ginawa ni Yahweh ay kusang pinarami ang kanyang hinirang
Pinalakas ito higit pa sa lakas ng mga kaaway. Ulitin po natin, ginawa ni Yahweh ay kusang pinarami ang kanyang hinirang. Pinalakas ito higit pa sa lakas ng mga kaaway. Ang Diyos pong magpala ng kanyang mga salita. So, mensahe po ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin ngayon pong umagang ito, kung paano tayo mamuhay na nagiging mabunga, nagiging sagana, at mabuhay na lumalago para sa Diyos. Amen. Sa oras pong ito o sa nakarang mga araw, naisip mo ba, personally, individually po ito, naisip mo ba kung ano ang kakaiba na pwedeng mangyari sa iyong buhay? Ulitin ko po, naisip mo na ba kung ano ang kakaiba na pwedeng mangyari sa iyong buhay? Unang tanong po ito. Naisip mo na rin ba kung paano magiging pagpapala ang iyong buhay para sa ibang tao? At ang ikatlong tanong, paano natin mababago at maayos ang kapaligiran natin? Ibig sabihin, alam natin hindi po natin maaayos yan, hindi po natin mababago ang ating kapaligiran, maging ang mga tao na sa ating paligid. Ang makapagbabago lamang po yan, walang iba kundi ang Diyos. Pero mayroon din po tayong kakayahan na mabago at maayos ang ating kapaligiran, maging ang mga tao na nasa ating kapaligiran. Paano tayo magkakaroon ng ultimate value? Paano magkakaroon ng ultimate value ang ating mga buhay? Isang buhay na pangmatagalan, ibig sabihin, pangmatagalang halaga. Ibig sabihin, ang buhay mo, ang buhay ko, ay nag-iwan ng magandang legacy. How can you live a fruitful life? Paano ka aakay ng isang buhay na mabunga? Paano ka aakay ng isang buhay na lalago? Nais po ba nating maging mabunga ang ating mga buhay? Tingnan po natin, kapag sinabing mabunga, ang buhay mo, ang buhay ko ay pinag-uusapan. Ang buhay mo, ang buhay natin ay pinagdedebatihan. Ibig sabihin, lagi kang naaalala. Lagi tayong naaalala. Why? Dahil may halaga ang iyong buhay. Naging mabuting halimbawa ang iyong buhay. Ang sabi po ng Aklat ng 1, chapter 15, verse 16. Ano pong sabi ng 1, chapter 15, verse 16? Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sino po ang pumili sa atin? Ang Diyos po ang pumili sa atin. Tama po ba? So, kung ang Diyos ang pumili sa bawat isa sa atin, how can we live a fruitful life? Paano tayo mabubuhay ng isang buhay na malago, isang buhay na kapaki-pakinabang, isang buhay na mabunga, especially ngayong pong panahong ito ng crisis? Tandaan po natin, upang tayo ay maging mabunga, alalahanin po natin ang unang mensahe ng Panginoon. Alalahanin po natin ang una na ating pagkatatandaan. Fruitfulness
comes from faithfulness to God. Ang pagiging mabunga, ang pagiging malago na buhay, ito'y nagmumula sa pagiging tapat sa Diyos. Sabihin ninyo, tapat sa Diyos. So, ibig sabihin, lalago ka, dadami ka, magiging pakinabang ang iyong buhay, magiging mabunga ang iyong buhay sa pamamagitan ng pagiging tapat mo sa Diyos, pagiging tapat natin sa Diyos. Na po, kailangan manatili pong tapat sa Diyos. Lalo na sa panahon ng paghihirap. Lalo na sa panahon ng mga pagsubok, panahon ng mga problema, panahon ng kagipitan. We must stay faithful to God. Alam po ba ninyo, napakadali sa isang tao o sa isang mananampalataya na maging tapat sa Diyos kung ang buhay niya, kung ang lahat ng dumarating sa kanyang buhay ay mabubuti. Napakadali na maging tapat sa Diyos. Kung ang lahat ng dumarating sa iyong buhay, sa aking buhay ay magaganda at mabubuti. Masasabi natin lagi, praise the Lord, hallelujah, napakabuti mo, O Diyos, dahil mabubuti ang nangyayari at dumarating sa aking buhay. Tandaan po natin, ang pagsubok sa katapatan sa Diyos ay makikita at mapapatunayan kapag haharap ka na sa matitinding pagsubok. Lalo na sa mga matitinding tukso na nakapalibot sa ating buhay. Ang sabi po ng awit 105, verse 12 to 22, ano po, kung babasahin po natin ito, awit 105, verse 12 to 22, nang panahong yon, sila ay iilan, hindi pa marami. Kaya sa lupaing tinirhan nila ay hindi nanatili. Tulad nila noon ay taong lagalag na palipat-lipat, kung saang lupalop, mga kaharian sila'y napasadlak. Sino man na hindi niya tinulutang sila'y alipinin, ang haring magtangka na gumawa nito ay pananagutin. At ang sabi ng Diyos, di dapat apihin ng kanyang hinirang, ang mga propetang mga lingkod niya ay hindi dapat saktan. Sa lupay nila'y mayroong tagutom na pinarating itong Panginoon, kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki, tulad ng aliping ibinenta nila ang batang si Jose. Mga paa nito'y nagdanas ng hirap ng maikadena, pinapagkwintas ng kulyar na bakal, pati leeg niya. Hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin itong si Yahweh, na siya'y nangakong siya'y tutubusin. Ang ginamit ng Diyos ay isang hari upang lumaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala doon sa palasyong tahanan ng hari. Pinapamahala sa buong lupain. Si Jose ginawa niyang katiwala. Siya'y sinusunod ng mga prinsipe doon sa palasyo. Siya ang pag-asa ng mga matandang ang gaway magpayo. Na po. Habang sinusulat po ito, habang hinaalala po, habang nagpapasalamat po si Haring David, na po, ang salmista sa katapatan ng Diyos sa kanyang bayan, sino po ang kanyang naalala? Naalala niya ang buhay ni Jose. Tingnan po natin sa verse 1 ng 105, verse 1. Dapat na si Yahweh, ating Panginoon, ay pasalamatan
ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Sa makikita po natin, habang nagpapasalamat ang salmista sa ginawa niya sa bayan ng Diyos, sa ginawa niya sa kanyang bayan, naalala niya po si Jose. At marahil kilala po natin si Jose. Si Jose, sa kanyang buhay, siya po'y naging malago, siya po'y naging mabunga. Sumagana po siya at naging pagpapala na po, naging mahalaga ang kanyang buhay at tumakay ng buhay upang managana. Kung titingnan po natin ang kasaysayan po ni Jose, dito po sa Genesis na po, Genesis chapter 37 hanggang chapter 50 na po. Kung ating pong pagbubulayan at sikaping alamin ang naging buhay ni Jose, na po, makikita natin si Jose ay napasa Ehipto at siya ay ginawa ng Paraon na kanyang tagapamahala. Tagapamahala, katiwala ng lahat ng ari-arian ng Paraon. Joseph was to rule over all Pharaoh's possession. Ang sabi nga po ng awit, balikan po natin uli ang awit, chapter 105. Ang sabi po ng awit, chapter 105, 21 to 22, ano pong makikita natin dito? Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinapamahala sa buong lupain, si Jose ginawa niyang katiwala. Siya'y sinusunod ng mga prinsipe doon sa palasyo. Siya ang pag-asa ng mga matandang ang gaway magpayo. Ang sabi po sa English, Joseph was there to instruct the Pharaoh's princesses as he pleased and teach the elders wisdom. Turuan ng karunungan ang mga matatanda. At ang ginawa pong ito naging resulta ng ginawa po ni Jose, na po, ang sabi po ulit ng ating binasang teksto, ginawa ni Yahweh ay kusang pinarami ang kanyang hinirang, pinalakas ito higit pa sa lakas ng kaaway. Pinarami nga po ba ng Diyos ang kanyang bayan? Pinarami po ng Diyos ang kanyang bayan dahil kay Jose. Higit na marami kaysa sa mga taga-Ehipto. Subalit, ang pagiging mabunga po ni Jose ay may dating na presyo. May dalang mabigat na kabayaran. Bago po siya naging mabunga, bago po siya naging malago, at naging pagpapala ang kanyang buhay. Sa unang araw po ni Jose, sa Ehipto, alam po natin na siya binenta bilang isang halipin. Hindi sumagi sa isip ni Jose na po, na magiging maganda, magiging mabunga, at magiging sagana ang kanyang buhay. Bakit? Sabi nga po ng verse 17, subalit ang Diyos sa unahan nila'y ang sabi po ng verse 17 na po, siya po ay pinagbili. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may subong lalaki tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Sa verse 18, mga paa nito'y nagdanas ng hirap, ng may kadena, pinapagkwintas ng kolyar na bakal, pati leeg niya. Ibig sabihin, sa nangyari kay Jose, hindi po sumagi sa kanyang kaisipan, sa kahirapang dinanas po ni Jose, hindi sumagi sa kanyang kaisipan,
hindi niya naisip na siya'y magiging mabunga, na siya'y magiging pagpapala at lalago ang kanyang buhay. Nga po, dahil naranasan niya na siya'y ipagkanulo ng kanyang mga kapatid, naranasan ni Jose ang pangaalipin at panunukso ng asawa ni Potiphar. Ang pagkabilanggo niya sa sala na hindi niya ginawa, doon naranasan niya ang dakilang paghihirap. Subalit sa kabila ng mga paghihirap na to na kanyang naranasan, ano pong makikita natin sa buhay ni Jose? Maging si Potiphar, nakita niya na ang Diyos ay sumasa kanya. Sa kabila ng paghihirap na dinanas ni Jose, nanatili pa rin siyang tapat sa Diyos. Anong dahilan ng anong dahilan ng pananatiling tapat ni Jose sa Diyos? Anong kanyang dahilan? Anong kanyang reason ng kanyang pananatiling tapat sa Diyos? Alam ni Jose at kailangan din po nating malamang lahat na po, Joseph trusted God. Nagtiwala siya sa Diyos na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. Na po, lahat ng bagay na nangyari sa kanya, mabuti o masama, nagtiwala pa rin si Jose. Masama man o mabuti, ang Diyos pa rin ang siyang may kontrol. Ang sabi po ng Genesis 45 verse 5, ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. At sa chapter 50 verse 20 ng Genesis, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan, at dahil doon naligtas ang marami. Nandun po buong tiwala, buong tapat siya sa Diyos. Alam niya, masama man o mabuti, ang Diyos pa rin ang may kontrol ng lahat ng bagay. At ito rin po ay pinatunayan po ni Apostol Pablo. Alam din po natin kung ano ang mga naranasan sa buhay ni Apostol Pablo. Kaya nga po dahil sa kanyang kahirapan, hindi po siya naging negative, kundi naging positibo pa rin ang kanyang pananaw. Naging tapat pa rin siya sa Diyos. Sinabi niya sa Romans chapter 8 verse 28 na po, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang dayunin. This is the reason why Joseph remains faithful to God. At ito rin po dapat ang magiging dahilan po natin upang tayo'y manatiling tapat sa Diyos. That God is in control. Hindi lamang nanatiling tapat si Jose sa Diyos, sa kabila na parang sa tingin niya na po, siya'y pinabayaan. Siya'y pinabayaan ng Diyos. Kahit sa tingin niya, kahit sa isip niya, siya po'y pinabayaan ng Diyos. Subalit nanatili pa rin tapat sa Diyos si Jose. Makikita natin sa kanyang buhay, hindi lamang sa Diyos nagtapat si Jose, naging tapat si Jose, kundi naging tapat din siya sa kanyang pamilya. Paano siya naging tapat sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kapatid? Sa pamamagitan ng kanyang pagpapatawad sa kanila. Pinatawad po ba ni Jose ang kanyang mga kapatid? Kabila na siya'y pinagkanulo
kabila na siya'y pinagbili, kabila na siya'y pinagmalupitan. Naging tapat po ba si Jose sa kanyang mga kapatid? Paano siya naging tapat sa kanyang mga kapatid? Dahil sa pagpapatawad niya sa kanila. Pinatawad niya ang kanyang mga kapatid. Bagamat mayroon po siyang dahilan upang gumanti si Jose sa ginawang masama sa kanya ng kanyang mga kapatid. Sa halip na sisihin o ipagdabuyan ang kanyang mga kapatid na po, sa kauli-hulihan, ano pong nangyari? Ang kanyang katapatan sa Diyos at ang kanyang katapatan sa kanyang mga kapatid, ibig sabihin pagpapatawad sa kanyang mga kapatid, ang umakay at tumangtong pa ng mas dakilang pamumunga pa sa buhay ni Jose. Pagiging malago, pagiging pagpapala ang buhay po ni Jose. Hindi po siya gumanti, kundi ang kanyang pagiging tapat sa Diyos, umantong ito sa pagiging tapat sa kanyang pamilya. Kaya ito ang umakay pa sa buhay ni Jose upang siya'y lalong lumago, upang siya'y lalong maging mabunga, upang siya'y lalong maging pagpapala. Sabi nga po ng Genesis chapter 50 verse 21, sabi niya sa kanyang mga kapatid, huwag kayong matakot, sabi niya. Don't be afraid, sabi po ni Jose. I will continue to take care of you. Huwag kayong matakot, sabi po ni Jose. Ipagpapatuloy ko ang pag-aalaga sa inyo. Hindi lang sa inyo, kundi maging sa inyong mga anak. Ibig sabihin, hindi lang sa mga kapatid ni Jose, hindi lang ang mga kapatid ni Jose ang kanyang pinagpala o naging pagpapala. Magiging pagpapala din po si Jose sa anak ng kanyang mga kapatid at anak ng mga anak ng kanyang mga kapatid. Kung nais nating maging mabunga o mabuhay ng sagana, mabuhay na lumalago at nagiging mabunga ang ating mga buhay, maging kapaki-pakinabang ating mga buhay, ano po ang ating gagawin? Manatili po tayong tapat sa Diyos. Manatili po tayong magtiwala sa Diyos. Lalo na sa panahong ito. Alam po natin, 2 buwan na hindi tayo naging malaya upang sumamba at magpuri sa Panginoon. Hindi tayo naging malaya upang pagkamayan sa isa't isa. So, ibig sabihin, ang ating nararanasan ito, kahirapan dahil sa crisis na po, kailangan pa rin makita sa buhay ng bawat isa sa atin ang pananatiling tapat sa Diyos. Despite of difficulties, despite of trials, kahit pagbabago ng mga nangyayari sa ating mga buhay. Naniniwala po ba kayo? Naisip na po ba ninyo, kagaya ng aking tanong kanina, na kabila ng paghihirap na yan, naisip ba ninyo na may magandang mangyayari sa inyong buhay?
Pwedeng mayroong mangyaring kakaiba sa iyong buhay. Na po, palagi ko pong sinasabi, out of these difficulties, out of these trials, out of problems, out of difficult circumstances, mayroong magandang mangyayari sa iyong buhay. Hindi po masama, kundi magandang mangyayari sa iyong buhay. Ikaw ay magiging malago, ikaw ay magiging mabunga, ikaw ay magiging kapaki-pakinabang kung mananatili tayong tapat sa Diyos. Ang sabi po ng 1:15 verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang magbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So, ibig sabihin, magiging masagana ang iyong buhay. Magiging mabunga ang iyong buhay. Magiging malago ang iyong buhay. Magiging pagpapala ang iyong buhay kung mananatili ka sa Diyos. Tandaan po natin, totoo yung sinabi ng Panginoon, hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. Walang magagawang sino man sa atin kung tayo'y hiwalay sa Diyos. Naging mabunga po ba ang buhay ni Jose? Lumago po ba ang buhay ni Jose? Naging pagpapala po ba ang buhay ni Jose? Bakit? Kabila ng kanyang pinagdaan ng kahirapan, hindi siya humiwalay sa Diyos. Katulad po ni Jose, ang pananatili natin sa Diyos, ang siyang magiging kakayahan natin upang ating may pagpapatuloy at may sagawa ang lahi ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Pananatili sa Diyos. Ito po ang dahilan upang may pagpatuloy natin. May sagawa natin at makita natin kung ano ang layunin at dinisenyo ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At dapat tayong mabuhay. Mabuhay sa ating tunay na identity, pagkakilanlan. Anong identity mo? Ikaw ay anak ng Diyos. Anong identity mo, kapatid? Ikaw ay nagay Kristo. Pumalakpak ang nagay Kristo. Dahil ikaw ay nagay Kristo, ikaw ay anak ng Diyos. Lubos ang ating paniniwala sa Kanya. At ating nakikita ang ating mga sarili na kasama niya. Nakikita mo ba ang iyong sarili na kasama mo ang Diyos? God is with us. Katulad po ni Jose, sa gitna ng kanyang kahirapan, nakatulong siya sa iba. Nawa sa panahon kong ito, maging encourager po tayo. Wala man tayong may tulong na finances, mga material na bagay. Pero higit na may maibibigay tayo upang makatulong at maging pagpapala sa iba. Makatulong upang ang marami magkaroon ng pag-asa. Ano po ang ating may tutulong upang ang maraming tao na nawawalan ng pag-asa, ang mga tao na naguguluhan,
Ang mga tao na kung saan nagugutom sa tingin nila, wala po tayong may bibigay. Katulad po ng sinabi ni na Pedro at saka ni Juan, dun sa lalaking lumpo, dun sa may templo, pilak at ginto, wala kami. Subalit, meron kaming tangi at nag-iisang meron kami. Sa pangalan ni Jesus, tumayo ka. Pwede po nating ibigay yan, ang pag-asa na nasa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ibigay po natin sa kanila, ipakilala po natin kung sino ang Diyos na may kontrol ng crisis na yan. Kung sino may kontrol ng buhay. At kung sino may kontrol ng mga pangyayari sa mundong ito. Walang iba kundi si Kristo na ating tagapagligtas. Sabi nga po ng awit kanina, He is our Savior. He is our healer. He is our Redeemer. At kung may mga panahon na hindi tayo naging tapat sa Diyos, tanungin po natin ang Diyos. We have to ask God, anong hilingin natin sa Diyos na tulungan niya tayong maging tapat? Lord, help me to be faithful, even in times of crisis, even in times of difficulties, even in times of problems and trials. Help me to be faithful. Na maging tapat tayo sa kabila ng mga mahihirap na sitwasyon, maging tapat pa rin tayo sa panahon kung minsan tayo ay nabibigo. Maging tapat pa rin po tayo sa Diyos sa kabila na may mga panahon na discourage po tayo. Tulungan tayo ng Diyos na maging tapat upang ang buhay natin ay magiging mabunga, magiging kapaki-pakinabang, at magiging malago. O ibig sabihin ng pagiging malago at pagiging mabunga natin, ito ay nagmumula sa pagiging tapat sa Diyos. Ang ikalawa, fruitfulness comes from the Holy Spirit. Ang pagiging mabunga po natin ay nagmumula sa banal na Espiritu. Ang buhay mo, ang buhay ko, ang buhay nating lahat ay magiging mabunga dahil sa banal na Espiritu. Naniniwala po ba kayo na ang banal na Espiritu ay naninirahan sa loob mo? Naninirahan sa loob natin. Ang sabi po ng 2 Corinthians 6:16, you are a temple whom God lives. Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Kung titingnan po natin sa lumang tipan, ang Diyos ay nananangan o naninirahan doon sa dakong kabanal-banalan sa lumang tipan. Ano po? Ngunit sa panahon po natin ngayon, siya'y naninirahan sa loob mo. Siya'y naninirahan sa loob natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Dahil naninirahan sa loob natin ng banal na Espiritu, the Holy Spirit, ito po tandaan po natin, the Holy Spirit will produce good fruits
in our lives. Magpo-produce yan ng mga mabubuting bagay, ng mga mabubuting bunga sa ating buhay. Naniniwala po ba kayo, katulad ng sinabi ng Galatia chapter 5 verse 22, ang bunga ng banal na spirito ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Kung naninirahan sa ating kaloob-looban ang banal na spirito, ito ang ibibigay niya. Ito ang ipoproduce niya sa ating mga buhay. Kung titingnan po natin ang buhay ni Pablo ay isa sa laging pinag-uusapan. Sa halimbawa, ang buhay ni Pablo ay isa sa laging pinag-uusapan, pinagdedebatihan. Sabi nga po ng 2 Corinthians chapter 6 verse 4, he described himself as a servant of Christ. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang lingkod o alipin ng Diyos. At ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 6 verse 10, sige po basahin po natin, 2 Corinto chapter 6 verse 10, ang tingin sa amin ay nalulungkot, gayong kami laging nagagalak, mga dukha, ngunit marami kaming pinayaman. Hindi lamang ipinakilala ni Pablo ang kanyang sarili bilang alipin ng Diyos, kundi doon sa sinabi sa verse 10 ng 2 Corinthians 6, ang sabi niya, pinayaman niya ang marami. Ibig sabihin, pinagpala niya ang marami. Saan pinayaman ni Pablo ang marami? Marahil isipin ninyo, pera, material. Hindi po yun. Tahasan niyang sinabi, pinayaman ang marami. Ang tanging kayamanan ni Pablo ay mga espiritual na kayamanan. Ng pagiging na kay Kristo. Makikita natin sa buhay ni Pablo hanggang matapos sa kanyang takbuhin dito sa lupa na po, nagpatuloy pa rin upang maging mayaman ng marami. Ang bunga na naging buhay ni Pablo lasted 2,000 years ago at mananatili ang kanyang buhay hanggang pangwalang hanggan. Hanggang ngayon, sa mga sinulat ni Pablo, pinayayaman ng marami. Tama po ba? Pinayayaman tayo sa pamamagitan ng kanyang mga sinulat. Sa pamamagitan ng kanyang pagiging na kay Kristo. Si Pablo, katulad po ni Jose, ang pagiging mabungay niya ay may presyo. Ang pagiging malago, pagiging mabunga ni Pablo ay may kabayaran. Kabayaran ng paghihirap. Kabayaran ng pagsasakripisyo. Maging kabayaran ng pagkakabilanggo. Kung tingnan po natin ang buhay ng mga naranasang paghihirap ni Apostol Pablo, 2 Corinthians chapter 11, siya po'y nabilanggo. Si Jose po ba'y nabilanggo? Si Pablo ay nabilanggo din po. Nabilanggo dahil sa pangangaral niya ng salita ng Diyos. Nabilanggo sa pagpapayaman ng marami sa salita ng Panginoon na po. Hinagupit ng maraming beses. Kung tingnan po natin, nabingit din po sa kamatayan ng buhay ni Apostol Pablo. Naranasan niya na siya'y pagbabatuhin.
Naranasan niya araw at gabi, lulutang-lutang sa dagat na po, marami. Subalit, in all his suffering, nanatiling tapat si Pablo sa Diyos. Nanatiling tapat sa kalinisan, nanatiling tapat sa pagkaunawa na po. Naging matyaga siya, naging mabuti siya. Bakit? Dahil alam niya, ito ang bunga ng banal na spirito na ipinagkaloob sa kanya. Naging tapat sa pag-ibig, naging tapat siya maging sa kanyang pananalita, naging tapat siya upang ipahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Nanatili siyang totoo, nanatili siyang nagagalak despite of difficulties. Walang-wala, sabi niya, ngunit sagana sa lahat ng bagay. At kumilos si Pablo na may integridad. Kumilos po ba si Pablo na may integridad? Para sa atin, kailangan din po tayong kumilos na may integridad. Upang makakilos tayo, maka-action tayo ng may integridad, kailangan muna nating malaman kung sino tayo. Kung ano ang iyong katatayuan, kung ano ang ating katatayuan. Upang umaksyon tayo ng may integridad, kailangan ating paniwalaan at ating makita kung ano ang mas pinahahalagahan natin. Sino ka? Sino ako? Ano ang iyong katatayuan? Ano ang aking katatayuan? Ano ang iyong pinaniniwalaan? Ano ang iyong pinahahalagahan? Maging tapat po tayo. Maging tapat in essence na kung saan, kung ano ang iyong nararamdaman, kung ano ang naririto sa iyong puso. Ibig sabihin, huwag po tayong maging hipokrita. Huwag po nating itago kung ano yung nasa loob natin, kung ano yung nararamdaman natin, kung anong struggle sa iyong puso. Maging tapat po tayo. Kung anong kinatatakutan ng iyong puso, kung ano ang pinagdududahan ng iyong puso. Maging tapat po tayo. And the Holy Spirit is the one who will set us free to be ourselves. Siyang magpapalaya sa atin, sa ating mga struggle, sa ating mga takot, sa ating mga pagdududa. At palayain tayo mismo sa ating mga sarili, kung anong tingin natin sa ating mga sarili. Kung mataas ang tingin natin sa ating sarili, palalayain tayo ng Diyos. Kung anong dunong na pinagmamalaki natin, palalayain tayo ng Diyos. Kung anong pinagmamalaki natin sa buhay, palalayain tayo ng Diyos. At siya ang magpo-produce
ng fruitfulness sa ating mga buhay. Sino magpo-produce? Walang iba kundi ang banal na Espiritu. Ipoproduce niya sa atin yung katapatan. Ipoproduce niya sa atin yung pag-ibig. Ang bunga nga po ng banal na Espiritu. Ang pagiging mabunga ay nagmumula sa banal na Espiritu. Naniniwala po ba kayo? Sabi nga po ng Zechariah chapter 4 verse 6, not by might, not by power, but by thy Spirit, said the Lord. Magiging malago ka, magiging malago at magiging mabunga tayo, magiging pakinabang at magiging pagpapalang ating buhay, hindi dahil sa iyong talino, hindi dahil sa kung ano meron ka, hindi dahil sa kayamanan na mayroon ka, o kakayahan na mayroon ka. Magiging mabunga ka, magiging pakinabang ka, magiging malago ang iyong buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Recognizing and appreciating the Holy Spirit na nasa iyo. The Holy Spirit will enable us to be pure, to be patient, to be kind, and to be truthful. So, kung gusto nating maging malago pa ang ating buhay, magiging pagpapala ang ating buhay, magiging mabunga ang ating buhay, allow the Holy Spirit na kumilos at gumawa sa ating buhay. Ang ikatlo, fruitfulness comes from the closeness to Jesus. Saan magmumula ang pagiging mabunga, pagiging malago, magiging kapakipakinabang natin? Sa pagiging malapit kay Kristo, sa ating Panginoong Jesucristo. Tandaan mo, kapatid, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. At dahil mahal ka ng Diyos, dahil mahal tayo ng Diyos, nais ng Diyos na maging malapit tayo sa Kanya. Nais ng Diyos na tayo'y maging sanga sa Kanyang puno. Amen. Ang sabi nga po ng John 15, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, sabi po ng Panginoon. Di po ba? Dahil mahal ka ng Diyos, dahil mahal tayo ng Diyos, nais niya na tayo'y laging malapit sa puno. Laging nakadugtong sa puno. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin, kapag hindi tayo tapat sa Diyos, kapag nakikita mo na hindi ka na tapat sa Diyos, hindi ka na nagiging mabunga sa Diyos, hindi ka na nagiging pagpapala at hindi na nagiging pakinabang ang iyong buhay, ibig sabihin, wala ka sa puno. Hindi ka nakadugtong sa puno. Ikaw ay naputol sa puno. Tama po ba? Kapag tayo naputol sa puno, hindi tayo magiging mabunga. Tandaan natin yan. Hindi ka lalago. Hindi ka magiging pagpapala. Hindi ka magiging encourager. Why? Dahil hindi ka na nakadugtong sa puno. Dahil nga po, mahal tayo ng Panginoon, nais niya na manatili tayong nakadugtong, malapit na malapit sa Panginoon. At ito ang dahilan upang tayo'y magiging mabunga, upang maging masagana ang ating buhay, at maging pagpapala
ang buhay natin para sa iba. Basahin po natin ang John chapter 15 verse 1 hanggang 8. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno, gayon din naman hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Napakaliwanag po ng salita ng Diyos. Amen. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang magbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga ay tinatapon at natutuyo, ang ganong mga sanga ay tinitipon, iniahagis sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyong anumang nais ninyo at matutupad yun para sa inyo. Napaparangalan ng aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. We are the branches from the vine of Jesus. Alam natin na si Jesus ang tunay na puno ng ubas. And He is the one who was totally faithful, totally fruitful. Nang higit kay Jose, nang higit kay Pablo. Higit kay Pablo, higit kay Jose, si Jesus lamang. Tanging ang Panginoong Jesus lamang ang ganap na tapat na po. Ang ganap na mabunga. At dahil ang Panginoong Yesus ang tunay na puno ng ubas, He always invite us to be part of the body. Lagi niya tayong inaanyayahan upang maging bahagi. Maging sanga para sa Kanya. Upang manatili po tayong malapit sa Kanya. Amen? Upang maging mabunga ang buhay, ano pong sikreto? Maging malapit kay Jesus. Sa nakarang mga lockdown po, 2 buwan na po ngayon, ang buhay mo ba? Nakita mo ba? Nasiyasat mo ba ang iyong sarili? For those 2 months, na malapit ka ba kay Jesus? Nakita mo ba ang iyong sarili, kabila ng crisis, kabila ng mga kaguluhan, mga balitang ating naririnig? Nakita mo ba ang iyong sarili na malapit ka kay Jesus? O nakita mo ang iyong sarili malapit, hindi kay Jesus, sa iba ka malapit, sa ibang bagay ka malapit? Upang maging mabungang buhay, manatiling malapit sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit kailangan po tayong maging malapit sa Kanya? Bakit? Anong dahilan ko? Anong dahilan ko upang ipagpilitan sa inyo maging ng salita ng Diyos na maging malapit tayo sa Kanya? Meron bang dahilan? Napakalaking dahilan, napakadakilang dahilan.
Kaya ka dapat maging malapit kay Jesus dahil siyang nagsakripisyo para sa iyo. Nagtiis ng kahirapan para sa iyo. Doon sa krus ng Kalbaryo. Siyang namatay para sa iyo. Tama ba? Inako niya yung kasalanan ng aking kasalanan. Naging makasalanan siya dahil sa atin. Na po, hindi ba nararapat na tayo maging malapit sa Kanya? Sa Kanya na nagsakripisyo sa iyo? Sa Kanya na namatay sa krus? Inilibing? Na po? Siya nagpatawad ng marami nating kasalanan? Siya na namuling nabuhay para sa iyo? Hindi ba dapat na maging malapit tayo sa Kanya? Tandaan po natin, lagi nating alalahanin kung anong ginawa ni Jesus sa iyo. Kung anong sakripisyong ginawa ni Jesus sa iyo. Kung anong kahirapan na tiniis ni Kristo sa iyo. Upang sa ganon, lalo kang maging malapit sa Kanya. Lalo kang maging mapagtiwala sa Kanya. Kapag ginawa natin yan, na maging malapit doon sa ating Savior, doon sa ating Healer, doon sa ating Redeemer, asahan mo, magiging mabunga ka. Magiging mabunga, magiging sagana, at lalago ang iyong buhay. Kung saan ito ang dinisenyo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Alam ba ninyo ang pagiging malapit kay Jesus? Pupunin tayo ng banal na Espiritu. Stay close to Jesus. Filled with the Holy Spirit. Taglay ang mga bunga na nagtatagal. Amen? Anong bungang yan na magtatagal? Bunga ng banal na Espiritu. So, ibig sabihin, sa panahon kong ito, at naniniwala tayo, mayroong inihahanda ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Sa mga nakarang araw, mga nakarang linggo, mga nakarang buwan, kung mayroong magandang nangyari, mas lalong may magandang mangyayari. Ako po'y naniniwala dito. Kapag inihahayag ko, out of difficulties, something good will going to happen. Mayroong mangyayaring maganda. Matatapos ang crisis na to, makikita ninyo kung anong mangyaring maganda sa inyong buhay. Pwedeng mangyaring maganda sa iyong buhay kung magiging tapat ka sa Diyos. Apo, mananatiling tapat sa Diyos, mananatili sa presensya ng banal na Espiritu, mananatiling malapit na malapit sa ating Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin, ang pagiging malago ng ating buhay, ang pagiging mabunga ng ating buhay, alalahanin natin ito'y nagmumula sa pagiging tapat natin sa Diyos. Magiging mabunga ka, magiging malago ka, magiging pakinabang ka, magiging pagpapala ka dahil sa banal na Espiritu na nananirahan sa iyo. Magiging mabunga ang buhay mo, magiging malago ang buhay mo, magiging pakinabang ang buhay mo sa pamamagitan ng closeness mo kay Jesus. At ang pangako ng Diyos, sabi po ng ating binasang teksto, Psalm 105,
verse 24. Ginawa ni Yahweh ay kusang pinarami ang kanyang hinirang. Pinarami ang kanyang mga hinirang. Pinalago, pinasagana, pinagpala ang kanyang mga hinirang. Tayo po ba'y mga hinirang ng Diyos? At hindi lang po yun, sabi niya, pinalakas ito. Pinalakas. Higit pa sa lakas ng mga kaaway. Ibig sabihin, ang ating kaaway hindi natin nakikita. Nakikita ba natin ang kaaway natin? Hindi natin nakikita ang ating kaaway. Pero ang sabi ng Panginoon, pinalakas ka. Pinalakas ako, pinalakas tayo. Higit pa sa lakas ng kaaway. Amen! Ibig sabihin, ang kaaway hindi magtatagumpay sa bawat isa sa atin. Dahil tayo'y pinalakas ng Panginoon. Na po, higit na malakas ang nasa sa atin kaysa sa ating kaaway. Po, magiging mighty tayo higit pa sa ating mga kalaban. Purihin po ang Panginoong Diyos ngayon pong umagang ito, nawa ang salita ng Diyos ang siyang nagbigay sa atin ng kaalaman ng mga puntos upang tayo ay maging masagana ang buhay, upang mabuhay na mabunga, mabuhay na lumalago. Sinong gustong lumago dito? Gusto natin lumago. Huwag nating hayaan na manatili tayo doon. Kundi ang buhay natin ay sumusulong, nagiging pakinabang, nagiging pagpapala, nagiging encourager. Amen. Naisin po natin yan. Ang sikreto, palagi kong ulit-ulitin, pagiging tapat sa Diyos. Mula sa banal na Espiritu, pagiging malapit kay Kristo. Sabi nga po, dito po magtatapos, ang manatiling tapat hanggang wakas, siyang maliligtas. Ang manatiling tapat hanggang wakas, siyang mabubuhay ng sagana. Siyang mabubuhay na malago. Siyang mabubuhay na pagpapala. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po manalangin. Salamat po Diyos sa umagang ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang mensaheng ito na aming narinig, ito ay magiging mabunga sa buhay namin. Alam po namin at inaamin na wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoon. Bawat minuto, segundo ng aming buhay, dito sa mundong ito, bawat minuto, segundo ng aming pakikipaglaban sa mundong ito, kailangan namin ang iyong tulong. Kailangan namin ang iyong patnubay. Kailangan namin lagi ang iyong gabay. Apo, Panginoon, maraming salamat po. Aming pinagkakatiwalaan ng buong puso, Panginoon, ang iyong pangako. Kabila ng mga crisis, kabila ng mga difficulties, Lord, hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami pababayaan. At laging sariwa sa aming mga puso, sa aming kaisipan, masama man o mabuti ang nangyayari sa aming mga buhay, ikaw pa rin ang may kontrol ng lahat ng ito. Masama, kaya mong gawing mabuti, lalo mong gagawing mabuti, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord. Normal pa rin, Panginoon, ang aming pagsamba, ang aming pagpupuri sa iyo. Mananatiling normal. Narito kami, Panginoon. Aming iniaalay ang aming buhay sa iyo bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod, bilang karampatang pagsamba sa iyo. Pagpalain mo ang aking mga kapatid na naririto, Panginoon, isang masaganang buhay, isang malagong buhay, isang buhay na naging pagpapala ang bawat isa, Panginoon. Ang mga hangarin nila sa puso, Panginoon,
kayo po magkakaloob nito, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Taglay namin, Panginoon, ang iyong kabutihan. Taglay namin ang iyong pag-ibig. Taglay namin ang kapayapaan, ang kaligayahan ng kagalakan na mula sa iyo. Taglay namin ang bunga ng banal mong Espiritu. Salamat po ng maraming. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po sa iyo pong patnubay, Holy Spirit. Amen. Amen. Palakpakan